Magandang umaga po sa inyo lahat. Mga kapatid, sa pamamagitan nga po ng pagdiriwang natin sa araw na ito, ay binubuksan natin ang Semana Santa, ang linggo na kinatatampukan ng 3 araw ng kaligtasan natin. Magsisimula ng Huwebes Santo ng gabi, kung kailan itinatag ni Jesus ang sakramento ng banal na Eucharistia, dadaan sa Biyernes Santo ng pagpapakasakit at hahantong sa linggo ng tagumpay, ang linggo ng muling pagkabuhay. At binuksan nga po natin ang linggong ito sa pamamagitan ng pagbabasbas ng palaspas. At yan ang mga kinapapanabikan ng marami, ang palaspas. Kagabi nga po nang ito ay pinagninilayan, naalala ko yung matandang awit, sumikat ng mga 1970s. At hanggang ngayon narinig pa rin natin ang awit na yon. Tie a yellow ribbon round the old oak tree. Alam natin ang kwento sa likod ng awit. Isang lalaki ang nabilanggo at matapos ang 3 taon ay nakalaya. Hindi niya alam kung siya'y tatanggapin pa ng kanyang minamahal. Kaya't paunay nagpasabi siya, kung ako'y tatanggapin mo pa, maglagay ka lang ng isang yellow ribbon sa puno ng oak tree. At nung siya nga'y papauwi, kinakabahan. Ano pat nasabi pa nga niya sa driver, pwede ba ikaw na ang tumingin? At laking gulat, bakit? Sapagkat hindi isa, kundi 100 yellow ribbon ang nakatali sa old oak tree. Nang ibig sabihin, siya'y tanggap na tanggap. At yan ang palaspas. Nang si Jesus ay pumunta sa kanyang lungsod, ang lungsod ni Haring David, ang lungsod ng Jerusalem, siya'y buong pagbubunying tinanggap ng mga tao. Sila'y may mga hawak na mga palapa ng punong kahoy. Masayang nag-aawitan, o sana sa anak ni David, mabuhay ang dumarating sa ngalan ng Panginoon. Siya'y tinanggap nila bilang hari. At yan ang ating muling isinabuhay. Na sa pamamagitan ng mga palaspas, ay buong pagbubunyi natin tinatanggap si Jesus sa ating buhay at sa ating pamayanan. At dalawa ang dahon ng ating palaspas. Una na ay dahon ng olibo. Diyan nang gagaling ang langis na ginagamit sa paghirang ng hari. At yan din po ang ipinapahid sa atin nung tayo'y bininyagan. Kinikilala natin at tinatanggap natin si Jesus bilang hari ng ating pagkatao, buhay at ng sanlibutan. Ngunit kalakip ng dahon ng olibo ay ang dahon ng palma, ang dahon ng mga martir. Sapagkat kinikilala natin na ang dakilang hari ay mag-aalay ng kanyang buhay alang-alang sa bayan na kanyang minamahal. Yan ang ating mga palaspas. Kaya't po sa inyong pag-uwi, kalimutan na natin ang mga matandang kasabihan na yun daw palaspas inilalagay doon sa kolyar ng pinto o doon sa ibabaw ng bintana. Bakit ba doon inilalagay? Para wag daw po makapasok ang manigno. Paano kung nasa loob na? Hindi naman makalalabas. No, magsama na kayo sa loob. No? Mali. Hindi yan agimat at hindi yan pananggalang sa manigno. Ang palaspas na yan ay tagapagpaalaala sa atin na siya'y tinatanggap natin sa ating buhay bilang hari at bilang martir na nag-alay ng buhay para sa ating kaligtasan.
ganyan natin binubuksan ang Semana Santa. Semana Santa. Paano mo ba ito sa isasalin at paano mo ba ito uunawain? Una, maaaring natin isalin ng Semana Santa, Holy Week. Sa Tagalog, banal na linggo. Bakit banal? Sapagkat ang matutunghayan natin sa linggong ito ay ang banal ng Diyos, the Holy One of Israel, ang banal na anak ng Ama. Siya mag-aalay ng kanyang buhay sa altar ng krus. At bakit? Sapagkat hangad ng ating Panginoon na matapos tayo hanguin sa kasalanan at kapahamakang kinasadlakan, tayo ay kanyang gawing mga banal. At yan inakamit natin nung tayo bininyagan. Hindi lamang po tayo nahugasan sa kasalanan, kundi sa pamamagitan ng biyaya nagpapabanal, tayo rin ay naging mga anak ng Diyos. So yan ang una. At pangalawa, hindi lamang ang banal ang nagsakripisyo para sa atin, nais din ng banal na anak ng Diyos, tayo ay maging banal. Yan ang ating translasyon, Semana Santa, Holy Week. Ang banal ng Diyos ay nagpakasakit upang tayong lahat sa paggagawad ng pagbabasbas ay maging banal. Pero ito'y maaari din nating isalin sa Tagalog, Semana Santa, mga mahal na araw. At yan na nakapagtataka. Bakit natin ito tinatawag na mga mahal na araw? At dalawa din ang naisiparating sa atin. Mahal na araw. Sapagkat ang ating gugunitain at ipagdiriwang ay ang pagmamahal sa atin ng Diyos. Hindi pa siyang nagsabi, "For God so loved the world that He gave us His only Son." Gayon na lamang ang pag-ibig, ang pagmamahal ng Diyos, kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. At si Jesus, bilang pahiwatig ng pagmamahal ng Ama, siya rin ang nagsabi, "Greater love than this no man has, that one laid down his life for his friend." Walang pag-ibig na higit pa sa pag-ibig ng isang taong nagalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. At yan ang ipagdiriwang natin. Ang pagmamahal ng Ama, ibinigay ang kanyang anak bilang hain ng pakikipagkasundo. At ang anak na ito, hindi nalintan ng hirap at kirot. Siya'y nagmahal ng lubusan. Ano ba't buong pagtitiis at buong katahimikan ay ipinahintulot ang sarili, mabayubay sa altar ng krus. Yan ang pag-ibig sa atin ng Panginoon. Kaya't ito'y tinatawag natin ang mahal na araw. At hindi lamang po yan. Ito'y nagpapaalaala sa atin na mahal ang halaga na ginamit ng Diyos para sa ating paglaya. Ang ginamit ay hindi dugo ng kordero o ng hayop. Ang ibinubo ay ang dugo ng Diyos na nagkatawang tao. Mataas ang presyo ng ating katubusan. Kaya nga't ito'y mga mahal na araw, ang anak na nagmahal, ibinubo ang kanyang dugo, kahit ganong kamahal ang presyo ng paglaya, hindi niya ito inalintana. Taon-taon, ang ginagamit ko dito ng halimbawa ay yung aking kaibigan. Nang ma-assign ko ako sa Plaridel, unang parokyang pinaglingkuran ko, 1983, meron doon akong ikinasal na naging kaibigan ko.
Ano pat matapos ikasal, binabantayan ko yung unang baby. Nalipat ako ng may kawayan. Nagpatanong ako, o meron na bang bunga ang pagmamahalan? Wala pa po eh. Nalipat din ako ng baliwag. Nagpatanong ako, meron na ba? Wala pa rin po eh. Na-assign ako sa Salakot sa San Miguel. Ipinatanong ko, o meron na ba? 10 taon na. Wala pa rin po eh. Hanggang sa ako'y nalipat ng Santa Elena. At doon nga natanggap ko ang magandang balita, Father, meron na. Sa 1 buwan, isisilang na ang aming first baby. Kaya nagpatan ako ng 1 buwan at saka ako'y umuwi ng Plaridel para sila'y dalawin. At nakita ko yung sanggol. Ano pat sa tuwag, gusto kong kunin para ito'y kandungin. Pero bago ko ito nahawakan, hinawakan muna ako sa balikat ng tatay at sinabi, Father, dahan-dahan lang. Mahal yan. Mahal yan. Milyon ang inubos namin, maiproduce lang ang baby niyan. Mahal yan. At yan ang naisipalaala sa atin, yung kaligtasang atin tinatamasa, mahal ang ibinayad ng Diyos, dugo ng kanyang anak ang ipinagpapalaya sa atin. At dahil nga dito'y nananawagan sa atin, sana naman po ingatan natin ang ating buhay sapagkat mataas ang presyo ng ating kaligtasan. Yan ang ibig sabihin ng mahal na araw. Ang nagmamahal na Diyos, hindi nalintana ang sariling dugo'y dumanak, maligtas lang tayo. So ganyan natin binubuksan ang linggong ito, Semana Santa. Inaalaala natin ang banal ng Diyos na nagmamahal sa atin. Inialay ang kanyang buhay para sa ating kaligtasan. Nawa po, pahalagahan natin ito. Ingatan natin, huwag masayang ang dugo. Kaya kung ikaw man ay may asawa, iwasan mong pagtataksil sa iyong kabiyak. Kung ikaw ay mga anak, huwag mo lapastanganin ang mga taong instrumento ng Diyos para ikaw ay isilang. Kung ikaw ay kawani ng pamahalaan, huwag mo ipahintulot ikaw ay maging instrumento ng korupsyon. O sino ang tao, huwag dungisan ng kamay sa pamamagitan ng krimen at masasamang gawa. Ingatan mo ang iyong sarili sapagkat mahal ka ng Diyos, pinagimbanal ka ng Diyos, mahal ang ibinayad para ka maligtas. Yan ang Semana Santa. Tanda natin, ito'y nagsisimula ngayon at ang rurok ay ang linggo ng pagkabuhay. Sana po, wag na maulit ang mga nakaraang mga pangyayari. Ngayon, tinanin nyo, no? Punong-puno, umaapaw, hanggang dun sa patio at hanggang dun sa gilid, ang daming nagsimba. Sa kabila na sa lahat ng bisita, meron na rin po tayo misa. Pero ang daming nagsimba. Ang ganitong tanawin mauulit sa Biyernes Santo, no? Prosesyon ng Santo Entierro. Talaga naman po, napakarami ang sasama sa prosesyon hanggang sa paglilibing. Kaya lang, pagdating na ng bihilya ng pagkabuhay, nasaan na? Hindi man din mapuno ang simbahan. Lalo na sa linggo ng pagkabuhay, ordinary Sunday ang bilang ng tao. Nasaan yung karamihan? Napagod ba dahil sa prosesyon? O baka naman sinasamantala ang long weekend para sa family bonding? O baka naman natatakot sa traffic, maaga pa lang, linggo pa lamang lumuluwas na.
Wag naman po. Ang linggo ng pagkabuhay, ang pinakatagumpay ni Jesus, at ito'y kinatatampukan ng pagsariwa ng mga pangako sa binyag. Sapagkat sa pamamagitan ng binyag, tayo nakikilahok at nakikinabang sa pagtubos ni Jesus. Yan ang nakita ni San Pablo, ano pat kanyang sinabi sa kanyang liham, tayo mga binyagan ay nalibing na kasama ni Kristo upang kung paano siya binuhay ng kapangyarihan ng Diyos, tayo makabangon sa isang bagong buhay. Yan ang binyag. Pakikilahok sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng Panginoon. Yan ang sasariwain natin sa linggo ng pagkabuhay. At muli po, tatanggapin natin ang pagbabasbas ng sakramento. Kaya tiyakin na po natin na ngayon nandirito tayo at muli tayong magkikita sa linggong darating. Sana kung gaano karami ang nagpasinaya sa Semana Santa, ganyan din tayo karami sa pagdiriwang natin sa rurok ng banal na linggo. Pasalamatan natin ang Panginoon sapagkat sa kanyang dakilang pag-ibig, hindi inalintana ang hirap, kirot, ang kahihiyan ng pagkakabayubay at pagkamatay sa krus. Pasalamatan natin siya sa dakilang pagmamahal. At kalakip nito, pagdasal natin ang bawat isa na naway pahalagahan natin ang pagmamahal at pagtubos ng Panginoon. Italaga natin ang ating sarili, iiwas sa anumang kasamaan, at tulad niya, magmamahal tayo ng lubos, hindi lamang sa Diyos, kundi lalo na sa ating kapwa, sapagkat tulad natin, siya rin ay minamahal ng Diyos.